Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Dami naman itong mga labahin mo, Tinay. Kasi nga, ilang araw nang may sakit si Lola Auring. Todo bantay ako sa kanya. Kaya di ako nakapaglaban nung nakaraan. Kumusta naman ang pakiramdam ni Lola ngayon? Ayos naman na siya. Maaliwalas naman ang itsura niya. Pero sinabihan pa rin namin ni Lolo na magpahinga muna. Huwag na munang tumulong sa akin sa paglalaba. Mahirap na't baka mabinat pa siya. Buti na lang talaga wala akong pasok sa palaisdaan ngayon. Matutulungan kita kahit papano. Yun na nga eh. O siya, sige na, magsimula na tayo para matapos tayo ng maaga. Uy! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tinay! Tingnan mo doon! Ha? Isan ba? Doon! Doon sa may bangka sa gilid ng pampang. Ano bang meron? Oh. Tao ba yan? Babae? Tara, bilis! Tulungan natin! Hi po, Sir Jupiter. Ako po si Ed, taga rito po sa May Valenzuela. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang kwento sa aming magpipinsan ng aming Lola Tinay. Nangyari po ito noong magkasintahan pa lang sila ng aming Lolo Encio. Nasa 17 anyos pa lang sila noon, bandang simula pa lang ng dekada 70, doon sa Quezon Province. Mapayapa ang pamumuhay ng kanilang baryo noon, subalit nagbago ang lahat ng may anuring isang babae sa pampang ng kanilang lugar. Sa tansya ni Lola ay nasa 23 o 25 anyos na po iyon. May hiwa sa bandang tagiliran at dumudugo rin ang gilid ng noo, kaya tinulungan nina Lolo at Lola. Dinala nila iyon sa bahay nina Lola Tinay. Ang kaso ng magkamalay na ito ay agad nilang napagtantong may mali sa pag-iisip nito. Heto. Nakagawa na ako ng salabat na may kalamansi. Ipainom niyo sa kanya kapag nagising na siya, ha? Lola, hindi ba kayo dapat masyadong nagkikikilos eh? Baka mabinat kayo niyan. Magaling na ako, Tinay. Ang alalahanin natin itong babaeng to. Ay, sino kaya siya? Saan ba siya galing at bakit siya naanod sa ilog? Hindi ko sigurado, La. Pero mukhang turista yun eh. Yung damit kasi niya, katulad dun sa mga umaakyat ng bundok. Lalo na yung sapatos na naiwan pa sa kaliwa niyang paa. Sa totoo lang, yan din ang palagay ko, Encio. Ang tanong na lang ngayon, saan kaya ang mga kasama niya? Ang magandang gawin, ikausapin sina Kapitan. Sabihan natin sila na suyurin ang paangat na bahagi ng ilog. Baka sakaling may mahanap na kung anong palatandaan doon. Teka po, La. Mukhang nagkakamalay na po siya. Nasaan ako? Sino kayo? Bakit ako? Aray ko. Sakit ang ulo ko. Teka ate, huwag ka muna masyadong gumalaw. Hindi pa magandang kalagayan mo eh. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kami masasamang tao. Nakita ka kasi namin itong nobyo ko sa may pampang ng ilog. Kaya tinulungan ka namin at dinala rito sa bahay. Hindi. Huwag. Huwag niyo ako ibibigay sa kanya. Ilayo niyo ako sa kanya. Ilayo niyo ako sa halimaw na yun. Ayoko na. Ayoko na. Ano bang halimaw ang sinasabi mo? At saka, pwede ba muna naming malaman kung sino ka, Ine? May halimaw. Hinahabol niya kami. Papatayin niya kami. Papatayin niya mga kasama ko. Ang kapatid ko. Ate, huwag kang matakot. Walang halimaw dito sa amin. Pakiusap. Kumalma ka po muna. Huwag na muna siguro natin siyang piliting alalahanin ng lahat.
Mukhang puno pa rin siya ng pagkasindak dahil sa kung ano eh. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ang kapatid ko. Tulungan niyo kami. Ineng, paano ka namin matutulungan kung hindi mo maisasalaysay ang lahat ng maayos? Puminahon ka muna at magpahinga, ha? Tapos, tsaka tayo mag-usap. Ayos ba yun? Opo. Sige po. Sige. Ngayon, sabihin mo sa akin. Ano bang pangalan mo? Para man lang matawag ka namin ng maayos. Pangalan ko? Oo. Ano ang pangalan mo? Hindi ko po maalala pangalan ko. Naku, patay tayo dyan. Ang naalala ko lang, sakit ang ulo ko. Ate, magpahinga ka na muna. Inumin mo itong salabat at matulog ka ulit. Magluluto lang din muna ako ng hapunan. Huwag mong pilitin masyado ang sarili mo. Kumusta na? Kumusta na pakiramdam mo, Ineng? Nabusog ka ba? Opo, Lolo. Salamat po talaga sa inyo ni Lola Auring. At sa inyo rin, Tinay and Syo. Tsaka, pasensya na po talaga sa abala. Huwag mo nang masyadong isipin yun, ate. Ang mahalaga ay bumubuti ng pakiramdam mo. Nagamot na rin ni Lola yung mga sugat mo sa ulo at tagiliran. May naaalala ka na ba, ate? Ato ka ba? Huwag nga masyadong pilitin eh. Alam mo, hindi ka marunong makiramdam, Ensyo. Pasensya naman. Isip ko lang naman baka mas makatulong tayo kung may malalaman tayo. Ensyo, hindi natin siya pwedeng biglain. Magsasabi naman siguro siya kung may naalala na siya. Lola, may nadagdag po sa alaala ko pero malabo pa rin po. Oh, talaga ba? Ay, kaya mo na bang sabihin ngayon na? Ang totoo, Lola, hindi ko po maintindihan ang mga naalala ko eh. Hindi ko masabi kung totoo ba o bangungot lang. Ineng, magkwento ka na lang kung handa ka na. Makikinig kami. Naalala ko po, may wala akong kasama. Isa sa kanila, bunsong kapatid kong lalaki. Siguro mga kaedad po ni Ensyo. Pero hindi ko maalala mga pangalan nila eh. Sa pagkakaalala ko, aakyat kami sa bundok. Tapos nung nagpapahinga na po kagabi, sinalakay kami. Ng mga ligaw na hayop ba, ate? Marami kasi talaga mga hayop gubat dun sa bundok eh. Lang aswang. Ha? Aswang? Seryoso? Totoo ba yung mga aswang na yon? Lolo? Lola? May aswang ba talaga dito sa atin? Naniniwala ako sa mga aswang. Pero wala pa naman akong narinig na may ganun dito. Kahit din sa bundok, wala rin. Ligtas namang nakakapanhik baba ang mga turista dyan eh. Hindi kaya dayo lang din yung aswang na yon, Lando. Yan ang hindi ko masasabi. Wala naman kasi akong alam masyado sa mga aswang. Ate, ano nangyari nang sinalakay kayo? Malabo na sa alaala ko, Tinay. Ang naalala ko lang, madilim at hinahabol kami. Tumakbo kami papuntang ilog, tapos nang patawid na kami ng kapatid ko, biglang sumakit ang tagiliran ko. Di ko alam kung bakit. Tapos, nadulas ako at natangay ng tubig. Hindi ko alam paano ko sila mahahanap. Medyo mahihirapan tayo dyan. Una, medyo malayo na ang bundok.
Malayo-layo na rin ang kailangang galugarin para mahanap sila. Hindi bale. Gagawa ako ng paraan. Bukas susubukan kong humingi ng tulong kina Kagawad at Kapitan. Tutumad yung aswang o hindi, ang sigurado ay may mga tao pa roon sa bundok. At posibleng nasa alanganin ang kanilang mga buhay. May punto ka dyan, Lo. Kung ayos lang kasi sila, dapat nakababa na sila kanina. At may nabalitaan na tayo naghahanap dito kay ate. Kaso wala. O siya, sige na. Ituloy nyo ng pagkain at ang makapagpahinga na. Mukhang magiging mahaba ang araw bukas. Hindi mawala sa isip ni Lola Tinay ang tungkol sa aswang, Sir Jupiter. Alam naman niya ang tungkol sa mga ganong halimaw. Hindi nga lang niya akalaing posible palang umiiral talaga sila. At posible ring totoong may aswang malapit sa kanilang baryo. Pagkatapos maghapunan ay umuwi na si Lolo Encio. Ang dayuhang babae naman ay doon muna pinagpahinga ni Lola Tinay sa kanyang kwarto. Naglalatag lang naman kasi si Lola Tinay ng banig doon, kaya kasya naman silang dalawa kahit papano. Ate, palitan ko lang ang pambalot sa sugat mo Baka kasi ma-infeksyon kapag pinabayaan. Linisan ko na rin. Sige. Ano yung nasa mangkok? Gatas ng dahon ng bayabas, ate. Mabisang panlinis ng sugat. Sinarado ni Lola Tinay ang pinto ng kwarto. Pinaghubad niya ng pangitaas ang babae at tinanggal ang itinaling tela sa may tagiliran nito. Lihim na napatiim ang mga bagang ni Lola, Sir Jupiter. Hindi malalim ang sugat na yun, pero medyo mahaba. Siguro ay nasa mahigit 1 dangkal. Tapos medyo nangingitim din at namamaga ang paligid. Ate, magsabi ka po kung masakit Di ko maintindihan ang pakiramdam. Maapdi na namamanhid. Hindi na ba dumudugo sa bandang loob? Hindi naman na po, ate. Pero may nana at nangingitim din yung laman. Sana maling hinala ko. Hinala? Baka nakalmot ako ng aswang. Sa totoo lang ay pinipilit lang ni Lola Tinay ang isip na isang tabi ang posibilidad na yon. Pero nang ang babae na mismo ang nagsabi, wala nang nagawa si Lola, kundi ang mapailing. Pagkatapos linisan at takpan ng sugat ng babae ay umayos na sila sa pagkakahiga. Naghanda na silang matulog. Agad namang nakatulog si Lola Tinay dahil sa pagod. Subalit, Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Paano ako napunta rito sa gubat? Hindi. Panaginip lang to. Binabangungot lang ako. alam ni Lola Tinay na nananaginip lang siya. Ngunit kahit anong sampal at kurot niya sa sarili ay hindi siya magising-gising. Binabalot na po siya ng ilakbot. Nanginginig na ang kanyang kalamnan. Nagpalingalinga si Lola at natanaw niya ang napakasukal na gubat. Maraming malalaking puno at nagtataas ang mga damo. Alam niyang naroroon siya sa gubat ng bundok, ngunit kung saang bahagi, hindi niya masabi. May naririnig siyang lagaslas ng ilog, pero hindi naman niya iyon makita. Nasaan ba ako? Bakit ko pa napapanaginipan to? Oh, teka, ano yun? Napahinto sa paglalakad si Lola Tinay nang may matanaw siyang patag na bahagi ng lupa. Nasa paanan iyon ng isang putol na katawan ng malaking puno. Ang naiwang bahagi na lamang ng kahoy ay hanggang hita na lamang ng tao. Sa tabi ng kahoy na iyon ay may iilang mga tolda na nakalatag. Sa salitang Ingles pa, mga tent, tipo ng tent na ginagamit ng mga hikers. Napalunok ng laway si Lola Tinay.
Nang makaipon ng lakas ng loob ay lumapit siya sa isa sa mga tent. Naaninag niyang may mga taong nakahiga o natutulog sa loob noon. Napaatras ng ilang hakbang si Lola at tuluyan siyang nahintakutan ng mapatingin sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hindi! Anong klaseng halimaw yan? Hindi! Aswang! 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 Gising na ako. Si ate. Asa na siya? Tarantang bumangon si Lola Tinay at lumabas ng kanyang kwarto. Nakahinga siya ng maluwag ng madatnang nag-aagahan sina Lola Auring, Lolo Lando at ang babae. Oh, Tinay, kasing ka na pala. Halika na dito at makapag-almusal na. Magkakape lang po ako, La. Ay, hindi pwede ang ganyan. Magiging abala tayo ngayong araw. Kailangan kumain ka ng maayos. Teka lang at ipaghain na kita ng kanin. Saan ninyo balak magsimula niyan, Lando? Yan ang hindi ko pa masasabi, Auring. Depende yan sa mapag-uusapan namin ni na Kapitan. Oo nga pala. Huwag niyong kalimutang magdala ng asin, ha? Mabuti nang handa kayo kung aswang nga yung naroroon. Salamat po talaga sa inyo, Lolo Lando. Naging abala patuloy ako sa inyo. Huwag mong isipin ang ganyan, Ineng. Oo, ginagawa namin to para tulungan ka. Pero kailangan din namin gawin to. Kasi baka nasa delikado na pala kami rito nang di namin alam. Nakakatakot siyang aswang na yan. Hindi gaanong kumibo si Lola Tinay noon, Sir Jupiter. Hindi kasi niya maalis sa isip ang kakaibang panaginip. Gusto niyang magkwento pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Nakaalis na lamang sila ni Lolo Ando na kasalubong si Lolo Encio at nakipag-usap kina Kapitan. Hindi pa rin nagkikwento si Lola Tinay. Doon na siya kumibo nang maglakad na silang tatlo papuntang bundok. Mahahanap niya talaga natin ang pakay natin, Lo? Encio, walang kasiguraduhan itong lakad natin. Pero kailangan pa rin natin magmakasakali. Isa pa, marami naman tayo. Sina Kapitan natin mapang mga grupo. Sa ibang mga dako papunta. Mas madali nating masusuyod ang bundok kapag ganito. Kung sa bagay, hindi naman pwedeng dumikit lang tayo basta sa ilog. Baka naman kasi nakalayo na ang mga kasama ni Ate Ron. Eto na, ikaw ba? Ano bang naiisip mo? Kanina ka pa walang kibo, ha? Ha? Ano kasi, may gumugulo lang sa isip ko. May napag-usapan ba kayo ni Ate kagabi? Nanaginip kasi ako kagabi. Masyadong kakaiba. Nakarating daw ako sa pinagpahingahang kampo ni na Ate. Tapos, nakita ko rin ng aswang. Pilit inilarawan ni Lola Tinay sa dalawang kasamang nakitang paligid ng camp ng mga hikers. Subalit sina Lolo Lando man ay hindi rin sigurado kung saan yun banda sa bundok. Marami naman kasing lugar dito sa bundok na may putol na katawan ng puno. Mahirap masabi kung gaano kalapit sa katotohanan ang panaginip mo, Tinay. Yun nga rin ang iniisip ko, Lo. Ang ipinagtataka ko lang talaga, ba't ako na naginip ng ganon? Ituon na lang natin ang pansin sa paggalugad dito sa bundok, Tinay. Doon, mas mataas ang pag-asa natin kahit paano. Ipinagpatuloy nila ang pagsuong sa kasukanan ng bundok, Sir Jupiter. Noong simula ay binabaybay lang nila ang karaniwang daan ng mga umaakyat sa bundok. Pero nang lumaon, ay lumihis na rin sila. May nakita kasi silang mga natumbang damo na mukhang dinaanan ng kung sinong mga tao.
Mag-iingat kayo. Baka may ahas sa paligid. Kinakabahan ako, Long. Pakiramdam ko, may nagmamasid sa atin. Nararamdaman mo rin pala, Tinay? Ang totoo, pagkapasok natin sa talahiban, naramdaman ko na kaagad yan. Lo, ligtas kaya kung tutuloy tayo dito banda? Ipagpalagay natin may nagmamasid nga sa atin. Isipin natin pwedeng yun mismo ang sinasabing halimaw. Ibig sabihin, malamang na mahanap nga natin ang mga turista dito banda. Ang tunog ng ilog. Papalapit na pala tayo sa ilog. Lolo, Ensyo, Don, tingnan nyo. Ha? Saan? Anong putol na katawan ng puno? Mga tolda? Hindi ako pwedeng magkamali. Itong lugar na to nakita ko sa panaginip ko. Mula sa damuhan ay natanaw nila ang isang piraso ng patag na lupa. May putol na kawayan ng kahoy roon at iilang mga tent. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Lola Tinay. Di niya maisip kung paanong nakita niya ang lugar na yun sa panaginip bago pa man nila mapuntahan. Sigurado ka ba talaga, Tinay? Dito ba talaga yung nakita mo sa panaginip mo? Sigurado ako, Ensyo. Dito talaga yun. May mga tolda pa nga, di ba? Paano ko naman malalamang may mga ganito rito? Subukan natin galugarin ang paligid ng patag na piraso ng lupa. Pero huwag kayong masyadong lalayo o sumuot sa mga halaman at damo. Nagsimula silang galugarin ang paligid, Sir Jupiter. Nasa loob o tabi ng mga tolda ang karamihan ng mga gamit ng kung sino mang nagkampo roon. Subalit may kalat din ilang metro mula sa patag na bahagi ng lupa. Ang malala pa, may nakita rin silang konting mga bahid ng dugo sa lupa, damo at halaman. Sa daan papunta sa ilog ay may isang sapatos din na kahawig ng suot ng babaeng naanod sa kanilang baryo. Sigurado nga itong kapares ng sapatos ni ate. Nawawala ang isa niyang sapatos nang makita natin siya, di ba? Baka nandito nga lang sa paligid ang mga kasama niya kung ganon. Ang tanong, nasaan sila? Ano kayang nangyari sa kanila? Maliban sa mga gamit nila, puro bahid ng dugo ang nakikita natin eh. Ilang sandali pa sabay-sabay silang napalingon nang may kumaluskos sa isang dako ng kakahuyan. Wala silang nakitang sinumang tao o anumang hayop gubat doon, subalit gumagalaw ang malaking sanga ng isang puno. Halatang may lumundag mula roon at umalis papunta sa kung saan. Umalis na tayo rito. Bumalik na tayo sa dinaanan natin kanina. Kahit wala silang nakitang kahit sino o ano ay dali-dali silang lumayo na sa patag na bahagi ng lupa, Sir Jupiter. Napakalamig na ng pawis ni Lola Tinay noon. Ramdam na ramdam talaga niyang may nagmamasid sa kanila. Dinig din nilang may kumakaluskos sa bandang likod nila. Tunog ng hahabol. Pero wala namang naroroon kapag nililingon nila. Bilisan nyo, may humahabol sa atin. Hindi natin siya nakikita pero naririyan lang. Yang nilalang na yan. Lolo, ihanda niyo po ang asin na binigay niyo. Tinay! Nagulantang si Lola Tinay nang bigla na lang may humablot sa isa niyang paa at hinila siya pasuot sa talahiban. Napasubsob ang kanyang mukha sa mga damo at lupa. Sinubukan niyang kumapit sa mga damo ngunit malakas ang kung anumang humihila sa kanya. Tulong! Lolo! Elsyo! Saklolo! Tinay! Tinay! Bitiwan mo ang apo ko!
Biglang pumailan lang ang napakalakas at garalgal na hiyaw ng magsaboy ng asin si Lolo Lando. Doon na rin nabitiwan ng kung sino si Lola Tinay at dali-dali naman siyang bumangon. Sir Jupiter, nahimtakutan si Lola Tinay nang makita ang humablot sa kanyang paa. Tao, pero kulukulubot at bahagyang nangungulay berde ang balat. Pansin niyang mamahali ng pulang kamiseta nito at pantalong maong, batay sa tatak. Bagamat madungis na ito at may konting punit. Tinay, halika na! Muling sinabuyan ni Lolo Lando ng asin ng halimaw. Pinansalag nito ang isang braso ngunit umusok ang balat noon ng tamaan. Noon din po ay mabilis na itong sumuot sa damuhan at naglaho. Apo, kailangan mong magabot agad. May mga sugat ka. Umuwi na tayo. Apollo! Ensyo, tara na! Maging alerto tayo. Baka bigla na naman tayong lusubin ng halimaw na yon. Nakakatakot. Totoo nga may aswang dito sa atin. Palingon-lingon ang tatlo habang bumababa ng bundok. Nang makarating sa baryo ay agad nilang ipinamalita sa mga tao ang nakita at nangyari. Umuwi si Lola Tinay habang sina Lolo Encio at Lolo Lando naman ay sinamahan ng mga tao sa nasabing bahagi ng bundok. At nakita nga ng mga ito ang naiwang mga gamit ng mga turista. Ginalugad pa ng husto ng mga tanod ng paligid ng lugar hanggang sa may matagpuan nga sila sa kasukalan. Oh, Lando, kumustang lakad nyo? Oh, ba't hindi maipintay ang mga itsura nyo? Ensyo, may nakita pa ba kayong iba ron? Nahanap namin yung mga turista. Talaga? Nasaan sila? Ang kapatid ko. Pasensya na, Ineng. Pero, patay na sila. Diyos ko. Sinundan namin yung mga bahid ng dugo. Hanggang sa mahanap nga namin sila sa iba't ibang bahagi ng gubat. May magkakasama. Meron ding nag-iisa lang. Ang pinagkapareho lang nila. Ano? Ensyo naman eh. Diretsuhin mo na nga. Lusog-lusog ang kanilang katawan. Daig pa nilang nilapa ng hayop gubat. Ang iba, mutas ang sikmura o dibdib. Tapos, may nawawalang mga lamang loob. Hindi. Ang gumugulo sa isip namin. Di ba sabi mo, 8 mga kasama mo? 7 lang kasi ang nakita namin doon. Kahit anong suyod namin sa paligid, wala na talaga kaming makitang iba. Hindi kaya 7 lang talaga ang mga kasama mo, ate? 8 sila. Malabo ang alaala ko pero natatandaan kong 8 ang mga kasama ko. Kasama na rin ang kapatid ko, pagsyam ako. Oo nga pala. Tinay, Oh, naalala mo yung aswang na humablot sa'yo kanina? Kanina pa gumugulo sa isip ko yun eh. Bakit ganun ang suot niya? suot niya? Hindi kaya... Oo nga. Hindi kaya isa yun sa mga turista? Anong sinasabi niyo? Kanina nga kasi, nakaharap namin yung aswang sa bundok. Ang damit kasi niya parang mamahaling klase. Yung tipo na sa mga mamahaling tindahan sa bayan na bibili. Pulang kamiseta tapos pantalong maong. Hindi kaya isa yun sa mga kasama mo, ate? Ha? Paano naman mangyayari yon? Wala naman aswang sa mga kasama ko eh. Kami nga lahat nilusob nung nakaraang gabi. Tapos di ko naman nakitang ganun ang suot ng halimaw. Hindi kaya nahawaan ng pagkaaswang ang isa sa mga kasama mo? Nahawaan? Pwede po ba yun, Lola? Hindi ako sigurado pero sa mga narinig ko ng kwento, nangyayari raw yun. Kung ganun, sino kaya sa kanilang nahawaan? Sa palagay ko, kailangan ko makita mga natagpo ang bangkay. Mukhang hindi magandang idea yan, ate.
Baka sumakit na naman ang ulo mo eh. Makasama lang sa'yo. Alam ko, Tinay. Pero kailangan kong harapin to. Kailangan kong lakasan ang loob ko. Dahil sa pagpupumilit ng dalaga ay sinamahan siya ni na Lola Tinay at Lolo Encio sa kung saan nilagay ang bangkay ng mga turista. Doon po yun sa may plaza ng baryo. Pagdating nila roon ay nakita nilang nakabalot ang mga iyon sa nirolyong mga banig. Lakas loob namang lumapit ang babaeng dayo para isa-isang tingnan ang mga bangkay. Hindi. Sila nga ito. Bakit ba nangyari pa to? Bakit? Ate. Hinayaan muna nilang humagulgol ang babaeng dayo, Sir Jupiter. Nang kumalma na, doon na siya niyaya ni na Lola Tinay na bumalik na sa bahay. Kung ganon, kumpirmadong yun nga mga kasama mo, Ineng. Mabuti naman at naaalala mo na sila. Marie. Marie po ang pangalan ko, Lolo. Salamat sa Diyos at nanumbalik ng alaala mo, Ate Marie. Kasama po ba sa mga nahanap ang kapatid ninyo? Hindi. Wala roon si Ralph. Oh, Diyos ko. Hindi ko gusto ang naiisip ko. Ayaw ko may isipin pero mukhang ganun nga po, Lola. Posibleng siya mismo ang nakaharap ni Tinay sa bundok. At kung ba't siya nahawa ng aswang, hindi ko na po alam. Ano na pong gagawin natin, Lo? Huhulihin ba yung aswang sa bundok? Kailangan nating balaan ang mga taga-baryo. Baka pwedeng mahuli ng buhay yung aswang. Baka naman kasi may paraan pa para mawala ang pagkaswang ng kapatid nitong si Marie. Kita ni Lola Tinay ang matinding pagkabahala sa mukha ni Ate Marie. Gusto ni na Lola at Lolo Enzo na may gawin. Pero hindi naman sila sigurado kung ano. Noong gabing yun nga po ay hindi sila nakakain ng maayos dahil sa pag-iisip. Hanggang sa noong naghahanda ng matulog sina Lola Tinay at Ate Marie. Tinay, Po, Ate? babalik siguro ako sa bundok para hanapin si Ralph. Ate, napakadelikado ng iniisip mo. Hindi nga tayo sigurado kung makikilala ka ba ng kapatid mo. Isa pa, hindi pa maayos ang kalagayan mo. Hindi pa tuluyang gumagaling yung sugat mo sa tagiliran. Di naman kumikirot eh. Kaya ko naman na siguro maglakad ng mababa. Hindi ko lang talaga makuhang pumirmi dito nang walang ginagawa. Ate, naiintindihan kita. Pero hindi kasi talaga magandang balak na yan. Mahirap magpadalos-dalos. Sinong nasa labas? Gising pa ba sina Lola at Lola? Hindi sila yon. Napakabilis ng mga yabag noon. Bumangon si Lola Tinay at siniguradong sarado ang bintana ng kwarto. Hindi pa man siya nakakabalik sa tabi ni Ate Marie, nagulat na lamang silang dalawa nang biglang kumalabog ang dingding kung nasa ng bintana. Sinundan yon ng mga kaluskos sa kahoy na dingding. Napakabilis ng mga kaluskos na yon, Sir Jupiter. Animoy naghahanap ng malulusutan papasok ng bahay. Ralph! Ralph, ikaw ba yan? Sumagot ka! Ako ito! Si Ate Marie mo! Ate, anong ginagawa mo? Ba't ka sumisigaw? Pinay, baka si Ralph yan. Baka ang kapatid ko yan. Paano kung hindi? Oo, posibleng si Ralph yan. Pero paano kung yung aswang na yan na nakahawa sa kanya? Yung halimaw na sumalakay sa inyo. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ano bang nangyayari sa labas? Tinay! Marie! Halika kayo rito! Dito tayo sa may sala. Bilisan nyo! Tarantang lumabas ng kwarto ang dalawang babae. Pumunta sila sa sala kung nasaan sina Lolo Lando at Lola Auring.
Lo, ano na pong gagawin natin? Manatili lang tayo dito sa loob, pero ihanda ninyo mga sarili ninyo. Yung asin, ihanda ninyo rin. Lolo, paano kung ang kapatid ko po yung nasa labas? Hindi ko pa alam kung anong mabuting gawin ni Neng. Ang akin lang, unahin muna natin ang kaligtasan natin. Sa silong ng bahay. Mukhang sinusundan tayo ng aswang, ate. Dinig nilang may kung ano sa ilalim ng kubo, Sir Jupiter. Kumakaluskos iyon at umuungol na parang umaangil na aso. Nag-iingay din po ang mga manok na naroroon. Ilang sandali pa narinig na nilang kinakaluskos na mismo ng aswang ang kahoy ng sahig at nakita nilang lumusot na ang mga kuko nito sa mga siwang. Aurin, ang asin! Akin na! Tinay, takbo! Balik sa kwarto! Bilis! Sinabuyan ni Lolo Lando ng asin ang sahig kung saan naroroon ang aswang. Noon din po ay pumailan lang ang garalgal na hiyaw ng halimaw. Tunog na saktan sa asin na tumama sa kanyang balat. Lando, saan ka pupunta? Lalabas ako! Pupuntahan ko yung halimaw habang naghihina pa yan sa asin. Baka makatakas na naman yan at makapanggulo. Teka, Lo, nangihina man yan, aswang pa rin yan. Delikado po. Lolo! Huli kang hayop ka! Ngayon, halika rito! Lando, ano ba? Bumalik ka na dito sa loob! Aray ko, pumapalag ka pa, ha? Kumanda ka sa akin! Lolo, halika na! Huli ka! Tinay, tulungan mo ko rito! Dali! Natatakot man ay lakas loob na lumabas si Lola Tinay. Nakita niya roong duguan ng isang braso ng kanyang Lolo Lando, subalit tinatali na nito ang mismong aswang na humahablot sa kanya sa damuhan. Ganun na rin po ang damit nito, pulang kamiseta at pantalong maong. Subalit nagtaka si Lola nang mapansing unti-unting nawawala ang pagiging kulay berde ng balat nito. Unti-unti itong nagiging itsurang tao. Bitiwan niyo ko! Pakawalan niyo ko! Lolo, nahuli niyo po! Bilisan mo! Itali mo siya ng maigpit habang pinipigilan ko! Itali mo! Ralph! Ikaw nga! Ano bang nangyari sa'yo? Diyan ka lang gineng. Kapatid mo to pero kailangan muna natin siyang igapos. Wala pa siya sa kanyang sarili. Inaladkad ni na Lolo Lando ang nahuling aswang papasok ng kubo. Pagkatapos ay tinali nila iyon sa isa sa mga matitibay na haligi. Tuloy-tuloy lang din ang pagsasaboy ni Lola Aurin ng asin sa kanilang nahuli. Naglagay pa sila ng dinikdik na bawang sa malapit upang tuluyan itong manghina. Diyos ko! Ralph, ano bang nangyari sa'yo? Ba't ka ba nagkaganyan? Ate, ikaw pa talaga yan. Kawalan mo ko rito. Uwi na tayo. Sige na po. Pagod na ako. Ayoko na. Pasensya na pero hindi pa pwede. Hindi ka pa pwedeng basta kalagahan. Wala ka sa sarili mo, Ralph. Naging aswang ka na. Napakawalang kwenta mong kapatid. Hindi ka ba naaawa sa akin? Hayaan mo lang ako ng ganito ko. Maniwala ka. Masakit sa akin na makita kang ganyan. Pero hindi ka pa talaga pwede makawala eh. Wisit ka. Ralph, ayos ka lang. Ralph! Nawala ng malay, pero may nararamdaman pa akong pulso. Mukhang nahimatay lang itong kapatid mo, Ineng. Alam ni Lola Tinay na nasasaktan si Ate Marie sa kalagayan ng kapatid nito. Kaya naman niyaya muna niya ang dalaga na pumasok sa kwarto. Tinay, may magagawa ba tayo para matulungan si Ralph? Pwede pa siyang maibalik sa dati.
kahit ugali niya nagbago na rin. Di naman niya ako dati sinisinghalan eh. Ate, huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din. Maghahanap ng albularyo si Lolo Lando. Ayos lang mapanghinaan ang loob, ate. Siyempre, kapatid mo yan eh. Pero wag kang mawawala ng pag-asa. Magdasal tayo, ate. Muling lumabas si Lola Tinay para magsaboy ng asin sa paligid ng bakuran. Pagkatapos, pumasok na siya sa bahay at sinarado nilang maigi ang pinto at mga bintana. Hindi sila makatulog, kaya naghintay na lang silang sumikat ang araw. Binabantayan din nila ang nahuling kapatid ni Ate Marie. Ipinagpasalamat na lang nilang wala itong malay sa buong magdamag. Nahuli ninyo ang aswang. Lolo naman, napakadelikado ng ginawa ninyo. Kung pumalya kayo, malalagay sa alanganin sina Tinay at Lola Auring. Kung hindi naman ako kumilos, babalik lang din niya para manggulo. Baka sa susunod, mawala na tayo ng pagkakataon. Nandiyan na yan, Ensyo. Nangyari na ang nangyari. Magpasalamat na lang tayo at umayon sa atin ang pagkakataon. Hindi kaya yan magwala at makapanakit kapag nagising? Binudbura na namin ng maraming asin at dinikdik na bawang itong sala. Kaya nanghihina pa siya. Balak ko ring umalis ngayon para maghanap ng albularyo. Siguro, pupunta ako sa bundok Banahaw. Nagigising na siya. Ralph, ako ito, si ate mo. Ate, ikaw nga. Nasaan na tayo? Bakit ako nakagapos? Anong nangyari? Wala ka ring matandaan? Ano bang huling naalala mo? Naalala ko. Kagabi, lumatakbo tayo. Naabutan ako ng aswang. Tinagat niya ako. Tapos, hindi ko na po alam. Hindi yung kagabi lang, Ralph. Ilang araw na mula nun. Ano ka? Ilang araw kong tulog? Pero, bakit nga po ako nakatali? Aalis na ako. Kayo nang bahalang magpaliwanag sa kanya, ha, Tinay? Huwag niyong masyadong biglain. Auring, mauna na ako para makabalik ako ng maaga. Ikaw naman, Insyo. Ikaw ang magbantay habang wala ako, ha? Sige po, Lo. Umalis nga si Lolo Lando para maghanap ng albularyo doon sa may bundok Banahaw. Ilang oras na lakaran pa yun mula sa kanilang lugar. Kaya inaasahan na ni Lola Tinay na gabi na ito makakabalik. Sa kanilang bahay naman ay isinalaysay ni Ate Maria at Lola Tinay ang lahat kay Ralph. At di halos manguya ng binata ang mga narinig. Totoo ba talaga lahat ng yan, ate? Ako? Naging aswang? Oo. At kaya umalis ngayon si Lolo Lando para maghanap ng albularyong makakatulong sa'yo. Hindi tayo pwedeng umuwi ng ganyan ka. Makakahanap kaya siya, ate? Tsaka, makakabalik nga ba ako sa dati? Paano kung hindi? Huwag ka magsalita ng ganyan, Ralph. Makakabalik ka sa dati. Mawawala yung pagkaasawang mo. Ate, kung sakaling hindi ako maging purong tao ulit, patayin niyo na lang ako. Ralph naman makakabalik ka sa dati at uuwi tayo sa atin. Yun ang isipin mo. Ray, biglang sumakit ang ulo ko. Ralph? Ralph?
Rap, napalo ka. Nilalagnat ka. Tinay, kumuha kayo ni Ensyo ng sariwang tubig galing sa ilog. Punasan natin tong binata. Sige po, Lola. Hindi malaman ni na Lola Auring ang gagawin. Hindi kasi nila pwedeng basta na lang painumin ng halamang gamot si Ralph dahil nasasaktan ito. Kaya wala silang magawa kundi ang punasan lamang ito ng sariwang tubig galing sa ilog at maghintay na dumating si Lolo Lando. Gumulong ang mga oras. Pataas ng pataas ang lagnat ng binata. Namumutla na rin ito at nangangatal. Pansin din ni Lolo Enzo na napapatitig ito kay Lola Tinay o Ate Marie, tapos naglalaway. Ralph, bakit parang kakaibang titig mo kina Ate Marie at Tinay? Hindi ko alam. Naglalaway ako, Enzo. Natatakam ako. Ate Marie, ipitan niyo pang pagkakagapo sa akin at lumayo kayo sa akin. Nawawala na naman ako sa sarili ko. Tinay, pumunta ka sa bahay. Humingi ka ng lambat at lubid kay tatay. Hindi ako pwedeng basta umalis dito. Kailangan kong bantayan at pigilan si Ralph kung sakali. Kabadong tumalilis si Lola Tinay papunta sa bahay ni na Lolo Enzo. Takip silim na po noon, kaya di niya maiwasang kilabutan sa dumidilim na paligid. Pagkarating ay agad siyang humingi ng lubid at lambat sa tatay ni Lolo Enzo at saka tumakbo pabalik. Akin ang lambat at lubid, bilis! Hawakan mo siya maigi! Itatali mo siya! Rap, kumalma ka! Labanan mo ang bulong na aswang sa kalooban mo! Walang iya kayo. Pakawalan niyo ako rito. Pakawalan niyo ako. Auring! Nandito na ako. Buksan niyo ang pinto! Auring! Auring! Si Lolo! Andiyan na! Ako na magbubukas! Huwag kang papasok. Diyan ka lang. Umalis ka. Lumayas ka! Masyado siyang malakas! Nagwawala siya ulit. Pinalitan niyo ng lubid. Opo, Lo. Konti na lang kasi mapuputol na yung pinagtali ninyo eh. Ito ba kamo ang nahawahang binata, Lando? Oo, siya nga. May magagawa ka pa ba para kontrahin ang dugo ng aswang sa katawan niya? Lumayas ka rito. Lumayas ka rito. Lumayas ka. Alis! Susuwi. Alis! Titignan ko. Huwag! Huwag! Huwag kang lumapit sa akin! Huwag mo akong hawakan! Huwag! Huwag! Inilagay ng albularyong si Mang Omeng ang kanyang hintuturo sa sariling labi at bumulong ng kung ano. Pagkatapos ay inilapat naman niya ang parehong hintuturo sa noo ni Ralph. Sir Jupiter, laking gulat ni na Lola Tinay nang bigla na lang nangisay ang binata. Tumirik ang mga mata hanggang sa bigla na lang itong nawalan ng malay. Manong, ayos na po ba ang kapatid ko? Ay, hindi pa. Kailangan ko pang magsagawa ng ritual. Pero, huwag kang mag-alala. Nakikita ko namang posible pang maibalik sa dati ang iyong kapatid. Salamat naman po kung ganon. Pero may isa pa tayong kailangang paghandaan. Kung gagamutin ko kasi siya, siguradong malalaman yun ang aswang na nanghawa sa kanya. Pupunta rito ang halimaw? Malakas ang posibilidad na ganun nga ang mangyari. Kaya kailangan nating maghandang kalabanin siya kung sakali. Eh, paano na ba natin naharapin yung aswang na yun, Omeng? Papupuntahin natin siya dito sa pagkakataon kung kailangan. Hinihintay natin siya. Hindi yung magugulat na lang tayo sa kanyang pagsulpot. Sisimulan ko ang ritual ng pagtatanggal ng dugo ng aswang dito sa binata.
At pagkatapos, tatambangan natin yung halimaw. Mabuti kung mapatay natin siya. Pero kung hindi, kailangang masindak natin siya ng husto para hindi na bumalik. Nako, masyadong mapanganib naman yata yung balak mo. Baka may madamay sa amin. Huwag kayong mag-alala. Lalagyan natin ng mga pangontra ang paligid ng bahay ninyo. Hanggat hindi kayo lalabas, mananatili kayong ligtas. Agad-agad ay naglatag ng mga pangontra sa aswang ang albularyo sa bakuran, Sir Jupiter. Nakita ni Lola Tinay na naglabas ang matanda ng itim na asin, kung anong langis at mga dinurog na halamang gamot. Pagkatapos, bumalik siya sa loob ng kubo at lumapit kay Ralph. Nagtirik siya ng isang puting kandila sa malapit. Pinahiran niya ng langis ang leeg, mga braso, mga binti at ang sikmura ng binata. Umusal siya ng dasal sa kapinatakan ng langis ang mismong bunganga ng wala pa ring malay na binata. Lando, maganda ka na. Lalabas na tayo. Kayo rito sa loob. Huwag na huwag kayong lalabas. Huwag ninyo ring bubuksan ng anumang pinto o bintana. Lumayo rin kayo kay Rap. Huwag ninyo siyang gagalawin kung sakali mang magising at magwala uli. Lumabas sina Lolo Lando, Lolo Encio at ang albularyo. Pare-pareho silang may dalang mga itak, subalit may buntot pagiring hawak si Mang Omeng. Kabado noon sina Lola Tinay. Ang kanyang Lola Auringa ay walang puknat ang pagsambit sa pangalan ng Panginoon at mga santo. Sumilip si Lola Tinay sa may siwang ng pinto. Kita niyang nagtago ang tatlo sa may halamanan sa labas ng bakuran. Tinay, anong nangyayari sa labas? Nagtatago pa rin sina Lolo. Kinakabahan ako, ate. Sana talaga maging maayos lang ang lahat. Mabagal na gumulong ang mga sandali. Lumipas ang ilang minuto. 10 at 15. Wala pa rin nangyayari. Ang akala ni Lola Tinay noon hindi gumana ang ginawa ng albularyo. Subalit nagulat na lamang sila nang biglang magwala na naman si Ralph. Pakawalan niyo ako. Kalagan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Ralph, huwag mo siyang lalapitan, Ineng. Kayanin mo. Tibayan mo ang sarili mo. Andiyan na! Andiyan na ang aswang! Nandito ako. Ilabas mo ako rito. Kunin mo ako. Ngayon na! Kilos na! Diyos ko! Anong klaseng nilalang ba yan? Muling napasilip si Lola Tinay nang sumigaw ng utos si Mang Omeng. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang karimari-marim na nilalang sa labas ng bakuran. Kung titignan ay kahugis ng isang babaeng tao ang pangangatawan nito, Sir Jupiter. Ngunit wala itong anumang saplot. Kulay berde ang balat na parang kaliskis ng butiki. Napakatatalim din ng mga kuko at ngipin. Tapos tuloy-tuloy ang pagtagas ng napakalapot na laway. Mabilis na nilapitan ni Lolo Lando at Mang Omeng ang halimaw. Agad itong inundayan ng taga ng albularyo. Nakailag ang aswang, ngunit si Lolo Lando naman ang humabol ng taga. Tinamaan sa hita ang halimaw at napahiyaw. Gumanti ito ng kalmot. Tinamaan si Lolo sa may balikat. Doon na tumakbo si Lolo Encio papunta sa likod ng aswang at pinagtataga ito ng ilang ulit. Sinubukan pa nitong makapalag pero sadyang napaligiran na siya ng tatlo. Yun nga lang nakabuelo ito ng malakas na lundang papunta sa sanga ng isang malapit na puno. Tatakas ka ba, ha? Heto sa iyo! Hinagupit ni Mang Omeng ng buntot pagi ang aswang na nasa sanga. Tinamaan ito sa binti at bumagsak sa lupa. Subalit agad itong nakabuelo at lumundang patras. Sinubukan pa itong habulin ni Lolo Lando. Ang kaso, nagawa na nitong makalayo.
kayo? Kailangan niyo po magamot agad. Ikaw, Ansyo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Lolo muna kasi kasuhin natin. Bumalik ka! Itakas mo ako rito! Bumalik ka! Daputin na muna natin yung sugat mo, Lando. Tsaka kung pagtutuunan ng pansin itong binata, siguradong hindi na babalik yung halimaw na yon ngayong gabi. Pero buhay pa rin yun, di ba, Mang Omeng? Paano kung balikan niya kami sa mga susunod na araw? Iyan mismo ang inaalala ko. Pero tsaka na natin isipin yon. Ang mahalagang unahin, itong kapatid mo. Ginamot ng albularyo si Lolo Lando. Pagkatapos sumarap sa ulit kay Ralph, nagpupumalag pa rin noon ng binata. Bagamat nananamlay na talaga ang katawan nito. Muling nilabas ng albularyo ang kanyang buntot pagi at walang ano-ano ay pinaghahampas niya yon sa hangin sa paligid ni Ralph. Halatang sinasadya ng matanda na hindi matamaan mismo ang katawan ni Ralph. Pero katakatakang dumadaing pa rin ito na animoy nasasaktan. Nagkakalatay din ang balat nito, lalo na sa bandang sikmura at dibdib. Tama na! Itigil mo na yan! Tigilan mo na! Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Alisin mo yung kapit mo sa binatang ito! Pakawalan mo na si Roth! Ngayon na! Tama na! Tama na! Bibitiw na ako! Itigil mo na yan! Itinigil ni Mang Omeng ang panlalatigo sa hangin, subalit mabilis niyang isinausaw ang mga daliri ng kanang kamay sa supot niya ng asin, saka isinubo iyon kay Ralph. Lalong nagwala ang binata, ngunit kapansin-pansing hindi niya maikagat ang mga ngipin sa mga daliri ng albularyo. Idiniin pa ni Mang Omeng ang mga daliri sa lalamunan ni Ralph hanggang sa tumagas ng tumagas ang napakaraming laway mula sa bunganga ng binata. Sumuka ka. Hayaan mo makalabas yan sa katawan mo, Roth. Isuka mo yan. Ralph, kayanin mo yan. Sumuka ng sumuka si Ralph, Sir Jupiter. Napakarami raw po nun, kulay berde na medyo manilaw-nilaw. May sumasama ring patay na dugo. Sumuka siya ng sumuka hanggang sa may inalabas siyang kulay itim na buo. Sabi ni Lola, kamukha raw yon ng dilaw ng itlog ng manok pero kulay itim. Mas malaki rin ng konti, tapos gumagalaw-galaw. Walang ano-ano ay agad yung pinulot ng albularyo at saka inilagay sa garapong may langis. Doon din mismo ay kinuha niya ang nakatirig na kandila para silaban ang loob ng garapon. Agad-agad ay umapoy iyon at umusok ng napakakapal. Napakabaho rin na animoy sinusunog na plastic. Ano po ba yan, Mang Omeng? Ay, yan yung pula ng aswang sa loob ng katawan netong sila. Mabuti na lang at hindi pa yan nabubuo. Ay kung hindi, hindi na natin siya may babalik sa dati. Ate, tulungan mo ako. Ate. Ralph, ayos ka na ba? Alalayan mo yung kapatid mo. Wala na ang kanyang pagkaaswang. Diyos ko, salamat naman. Masaya kami para sa magkapatid, Sir Jupiter. Tuluyan na nga pong natanggal ang pagkaaswang ni Ralph. Subalit bago umalis si Mang Omeng ay may iniwan muna itong iilang mga habilin sa amin. Alam na nating buhay pa ang aswang. May posibilidad ngang bumalik yon at manggulo na naman. Kailangan ninyong maglagay palagi ng mga pangontra sa paligid ng inyong bahay bago gumabi. Doblehin ninyo pa ang pag-iingat kapag bilog ang buwan. Paano po kami, Manong? Ligtas na po ba kami makakauwi? Kailangan ninyo munang magpahinga ng mga 1 linggo rito. Tapos, saka na kayo bumiyahe.
tandaan nyo rin, maaari kayong sundan ng aswang kahit sa malayo. Kaya tandaan din nyo rin ang mga pangontrang sinabi ko. Mas mabuti sana yon kung tatawid kayo ng dagat at mananatili sa ibang lugar sa loob ng ilang taon. Yun kasi ang siguradong paraan para hindi na kayo habulin ng isang aswang. Baka matagalan pa bago kami makatawid ng dagat. Kailangan pa po namin magpaalam sa mga magulang namin eh. Baka sa susunod na buwan pa siguro. Kung ganito kaya ate, samahan muna namin kayo ni Encio. Ayos kaya sa inyo yon? Teka nga, saan bang bahay ninyo ate? Sa may Laguna. Laguna lang pala eh. Malapit lang yan, di ba Encio? Oo, basta ba hindi ako sasagot sa pamasahe ha? Salamat talaga sa inyo. Tinawagan ni Ate Marie ang mga kamag-anak ng kanilang mga kasamang napatay ng aswang. Nahirapan silang magpaliwanag sa mga ito. Buti na lang at nakaisip ng dahilan si Lolo Lando. Pinalabas nilang sinalakay ng mababangis na mga hayop ang kampo ng mga turista. Nahirapan namang maniwala ang mga ito, subalit wala naman silang pwedeng sisihin. Matindi nga naman ang sinapit ng bawat bangkay. Hindi mo talaga maiisip na kung sinong kriminal lang ang gumawa. Makalipas naman ng isang linggo ay tuluyan ang nakarecover sina Ralph at Ate Marie. Nakapagpasya na rin silang uuwi na ng Laguna. Yun nga lang, hindi pa pala doon natatapos ang kanilang kinakaharap na kilabot. Nasaan ako? Anong lugar to? Saan bahay to? Ba't ako nandito? Panaginip na naman ba to? Nagulat na lamang si Lola Tinay nang matagpuan ang sarili sa kusina ng isang bahay. Nakaupo siya sa isang mga upuan sa may lamesa. Hindi pamilyar sa kanya ang bahay na yon. Pansin niyang mamahali ng mga gamit na naroroon. May tinatawag pa nga raw na oven na hindi pa ganun kauso noong dekada 70. May nakita rin siyang kulay orange na pansit sa hapag. 4 na plato ang nakahain at may isang malaking mangkok na may laman ding ganoon. Hindi niya alam ang tawag doon dahil wala namang ganoon sa kanilang baryo. Ginusot ni Lola ang mga mata, tuluyan siyang tumayo. Nagpalinga-linga habang nakikiramdam sa paligid. Pansin niyang napakabigat ng hangin. Lumakad siya papuntang sala. Kaninong bahay ba kasi to? Ba't ba napapanaginipan ko to? Nakakainis. Hindi na naman ako magising. Kahit alam kong nananaginip lang ako. Pahiwatig na naman kaya to? Oh. May kumakatok. Sino yan? Sir Jupiter na palingon si Lola Tinay sa pinto ng sala. Kumabog ang kanyang dibdib. Lumapit siya roon, tuloy-tuloy lang ang pagkatok ng kung sino sa labas. Akma na niya sanang hahawakan ng seradora. Pero pagkalapat ng kanyang kamay roon ay bigla na lang siyang nagising. Binangungutin naman ako. Ano na naman kayo pinapahiwatig noon? Tinay, ayos ka lang? Opo ate, ayos lang ako. Nanaginip lang ako ng masama. Sigurado ka ha? Oo nga pala, tinawag na tayo ni Lola Orin kanina lang. Kakain na raw. Sige ate, susunod na ako. Mauna ka na ron. Yung mga gamit mo handa na ba? Aalis tayo ng maaga para di tayo masyadong gabihin. Kagabi pa handa ate. Hintayin na lang natin si Encio na dumating. Gumulo sa isip ni Lola Tinay ang napanaginipan noong gabi bago sila babiyahe pa Laguna.
Subalit dahil hindi pa siya sigurado sa ibig sabihin noon, hindi muna niya iyon binanggit sa kahit sino. Ayaw niyang makapagdulot ng takot ng di oras. Ano? Handa na kayo? Ate Marie? Kuya Ralph? Oo, handa na. Ano? Tara na! Alis na tayo. Baka matagalan tayo sa daan. Maglalakad pa tayo pababa ng bayan eh. Sige na po, Lola Auring, Lolo Lando. Magpapaalam na po kami. Maraming salamat po talaga sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Dadalaw-dalaw naman po kami. Walang ano ba yun, Ineng? Mag-iingat kayo palagi, ha? Yung mga pangontra ninyo, andyan na ba? Andito na po, La. Handa na po ang lahat. O siya, sige na, mag-iingat kayo sa biyahe. Umaga nang bumiyahe sina Lola mula sa kanilang baryo. Inaasahan na nilang aabutin sila ng hapon kasi maglalakad pa sila pababa ng bayan bago makasakay ng bus. At inaabot pa nga po sila ng takip silim bago makarating sa bahay ni na Ate Marie at Ralph. Eto ng bahay namin. Tuloy kayo. Napakatahimik naman pala rito, ate. Yan nga, Tinay. Wala kasi sina Mama at Papa. Nagbunda ng Visayas para sa negosyo. Sa susunod na linggo pang balik nila. Ang laki naman pala ng bahay ninyo, no? Tapos nasa pribadong subdivision pa. Sana magkaroon din tayo ng ganitong bahay balang araw, ano, Tinay? Depende kung papalarin. O siya, lagyan niyo muna yung mga gamit niyo sa bakanting kwarto sa taas. Doon na muna kayo tumuloy. Magpahinga na rin muna kayo ron, ha? Habang hinihintay yung in-order kong pagkain. Manghang-mangha si Lolo Enzo sa magarang bahay ng magkapatid, Sir Jupiter. Subalit hindi mapalagay si Lola Tinay. Malabo sa kanyang alaala pero kamukha kasi ng bahay na yon ang nakita niya sa kanyang panaginip. Gayunpaman pinagpalagay niyang baka nagkakamali lang siya. Kailangan niya muna ng dagdag na impormasyon para kumpirmahin yun nga mismo ang nakita niya sa kanyang panaginip. Nagpahinga na lamang muna siya sa loob ng kwarto kung saan sila tutuloy ni Lolo Enzo. Lumabas lamang sila nang tawagin na ni Ate Marie. Grabe! Sarap ng hapunan! Ito pala yung sinasabing spaghetti, ha? Kain lang ng kain. Pasasalamat namin yan sa tulong niyo sa amin. Oo nga. Kung hindi dahil sa inyo at kina Lolo at Lola, baka wala na si ate ngayon. Tapos, tuloy na akong naging halimaw. Sir Jupiter, nabalisa si Lola nang makita niya ang kulay orange na pansit. Inilagay iyon ni Ate Marie sa malaking mangkok, saka sinandukan ang 4 na plato. Tig-iisa sila. Napalingon din siya sa isang dako ng kusina at nakita ang isang dekuryenteng oven. Tama na nga yung pasasalamat ninyo sa amin. Ayos na po yun. Ginawa lang namin ang nararapat. Mabuti na lang din at ligtas naman tayong nakarating dito sa inyo. Inay, may problema ba? Ba't parang namumutla ka yata? Ha? Ano kasi, kuya? Hindi maganda ang kutob. Oh. May tao? Sino kaya yan? Teka ha. Pagbubuksan ko. Kuya, wag! Ha? Bakit naman? Hindi magandang palagay ko sa katok na yan. Yan mismo ang dahilan kung bakit masama ang kutob ko rito sa bahay niyo. Kakaiba nga, kuya. Natataas ang bakod ninyo rito. Sinarado niyo rin yung bakal na gate kanina. Paano may makakapasok doon? Para makarating sa pinto ninyo at kumatok. Ano bang pinapahiwatig nyo? Ipaliwanag nyo nga ng maayos? Diyos ko, ang mga pangontra hindi pa natin nailatag. Pangontra? Huwag niyong sabihin.
Tumigil ka na! Hindi kami natatakot sa'yo! Alam naming ikaw yan, demonyo! Wala kang maloloko rito! Lumayas ka na! Sir Jupiter, nilamon na magkahalong pagkabahala at kilabot si Lola Tinay noon. Tumugma na naman po kasi ang kanyang panaginip. Ang matindi pa, nakita niya ang isang lugar na hindi pa niya kailanman napupuntahan. Ralph, tawagan mo security, bilis. Siguradong andyan lang yung aswang sa labas. Sige ate, sasabihin ko lang may nagtatangkang manloob dito sa bahay. Teka kuya, magdala ka ng itak o kutsilyo. Malamang niya ikaw ang sinundan ng hayop na yan eh. Buti nang handa ka kapag sumala yan. Kunin ko lang po ang mga pangontrang bigay ni Mang Omeng. Nasa mga bagahe namin sa kwarto. Diyos ko, takbo sa taas! Bilis! Tinay! Yung garapon ng asin, kunin mo! Lalo silang nahintakutan ng marinig nilang nabasag ang bintana sa may sala. Sinundan iyon ng karimari-marim na tungal ng halimaw. Katabi lang ng bukana ng kusina ng hagdan. Kaya naman taranta silang pumunta roon para makakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Subalit, hindi pa man sila nangangalahati sa hagdan ay agad nang nakarating sa bandang baba ang kaliskising halimaw. Kuya Ralph! Sa likod mo! Hindi mo na ako makukuha ulit! Halimaw! Hahablutin na sana ng halimaw ang isang paa ni Kuya Ralph. Mabuti na lang at agad niya itong nataga ng dalang kutsilyo. Agad ding kumilos si Lola Tinay. Sinabuyan niya ng asin ng aswang kaya ito napatras ng bahagya. Doon na sila kumuha ng tiyempo para magtuloy-tuloy paakyat ng hagdan. Doon tayo sa tutuluyan naming kwarto! Andun ang mga pangontra! Tinay, bilisan mo! Baka masira niya tong pinto! Sandali lang! Kayanin niya yan! Eto na! Isaboy mo yung itim na asin sa mga siwang ng pinto! Dali! Eto na! Dinig nilang umatungal ang aswang, malamang dahil sa hapdi ng itim na asin. Narinig din nilang lumakad ito palayo ng kwarto. Kinuha nila naghahanap yon ng ibang madadaanan. Papasok. Saan kaya pupunta ang demonyong yun? Maghahanap ng ibang malulusutan malamang. Teka, ang bintana! Ako na magpapahid ng pangontra dyan! Papahiran na sana ni Lola Tinay ng pangontrang langis ang bintana nang bigla namang lumusot mula roon ang braso ng aswang. Buisit na halimaw ka! Tinay, halika! Lumipat tayo ng mapagtataguan! Bilisan nyo! Umalis na naman siya. Mukhang susundan na naman tayo noon. Ate! Saan pa po tayo pwede magtago? Siguro, oras na para pumalag tayo. Seryoso ka ba kuya? Hindi tayo titigilan niyan hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Sa palagay ko, oras na para gumawa ng plano para huliin at patayin yan. At mukhang may naisip na ako. Nakinig sila sa plano ni Kuya Ralph, Sir Jupiter. Hindi sana sang-ayon si Ate Marie doon pero nakumbinsi rin naman siya ng sariling kapatid. Handa na ba si Kuya Ralph, Ensyo? Oo, nakapwesto na siya. Ihanda mo ng sarili mo. Pagdating ng aswang, sasalakay tayo. Nakatago sina Lola Tinay at Lolo Enzo sa isang kwarto. Si Lolo Enzo ang nakasilip sa may pinto. Kita niya roon si Kuya Ralph nakatayo sa may dulo ng pasilyo mula sa hagdan. May hawak na kutsilyo ang binata. Si Ate Marie naman ay naroroon sa kabilang kwarto sa tapat. Ilang sandali pa ay narinig na nilang umakyat sa hagdan ng aswang, Sir Jupiter. Ano? Kukunin mo ako, ha? Kukunin mo ako! Pwes! Subukan mo kung kaya mo! Mamamatay muna ako bago ka magtagumpay sa balak mo! Ayan na, Tinay. Lumapit ka! Gusto mo akong kunin? Di ba? Lumapit ka, demonyo! Lapit! Lapit! Ngayon na!
Mabilisang lumabas sina Lolo Encio, Lola Tinay at Ate Marie. Sabay-sabay nilang sinabuyan ng mga pangontrang langis at itim na asin ng halimaw. Subalit inasahan na yata nito ang kanilang plano. Nakalundag ito patras at bumalik sa hagdan. Natama ng konti ang kanyang balat pero mukhang hindi pa rin yun sapat para patumbahin siya. Ano? Tatakas ka? Akala ko ba matapang ka? Akala ko ba mabangis ka? Harapin mo kami! Bit-bit ang isa pang kutsilyo, tuloy-tuloy na tumakbo pababa ng hagdan si Ate Marie. Halata ni Lola na nanggigigil na ito sa halimaw. Gustong-gusto na nitong tapusin ang dinadanas nilang kilabot. Ate Marie! Teka po, sandali! Kita ni na Lola Tinay na tatakbo na sana papuntang pinto ang halimaw, subalit nagawa ni Ate Marie na masabuyan ng asin ang binti nito. Natisod ang halimaw at napasubsob sa sahig. Babangon pa sana yun, subalit nagawa na siyang pagtatagain ni Ate Marie. Ngayon! Humanda ka sa akin! Papatayin na kita! Papatayin kitang hayop ka! Igaganti ko mga kaibigan ko! Igaganti ko ang kapatid ko! Igaganti ko sila! Papatayin kitang hayop ka! Papatayin ka na! Ate, mag-iingat ka! Aray! Nakalmot ng aswang ang braso ni Ate Marie na may hawak ng patalim. Sinuntok din siya ng halimaw, kaya sa tumilapon ng konti at napaupo sa sahig. Doon ay agad na bumuelo ang aswang para tumayo, subalit mabilis nang nakasunod ang tatlo. Masyado ko ng perwisyo, ayos ka! Hindi ka namin naayaang makaptakas! Ginusto mo na! Ginampala mo kami! Kaya hetong saya! Pinagtataga ni na Lolo Encio at Kuya Ralph ang halimaw. Si Lola Tinay naman ay binuhusan ng pangontrang langis ang mismong mukha nito. Hindi pa siya nakontento, sinabuyan pa niya ng itim na asin ang mismong bunganga ng aswang. Tuloy sa pagkakakawag ang aswang, ngunit kapansin-pansin ang mabilis nitong panghihina. Hanggang sa tuluyan na nga itong huminto sa paggalaw. Sa wakas, natapos na rin. Ligtas na tayo, Rob. Wala nang aswang. Nagtagumpay tayo, ate. Nagtagumpay tayo, mga kaibigan namin. Ngayon, sigurado na tayo wala nang aswang sa bundok at sa baryo natin, Encio. Buti na lang talaga at sumama tayo, no? Tsaka bihira ka, Kuya Ralph. Naisip mo pa yung sa gitna ng gulo? Wala na akong maisip na solusyon eh. Tsaka, gusto ko na rin talagang tapusin tong problema agad. Etong bangkay, saan natin to ililibing? Di na lang sa may likod bahay. Tapos taniman natin ng mga sili at bawang para hindi bumangon. Ayos na siguro yun. Sabi nga pala ni Lola, mas mabuti raw na ilibing ng pataob ang isang aswang. Para kung maghukay man ito, pailalim ang punta. Sige na, Encio. Simulan na natin paghuhukay. Oo, Kuya. Sayang lang, naudlot pa yung hapunan. Masarap pa naman yung pagkain. Huwag kayo mag-alala. Meron pa naman dun. Dadagdagan na lang namin yun ni Tinay ng iba pang pagkain habang nililiping nyo yan. You know, ayos! Simula po noon, Sir Jupiter, naging matalik na magkakaibigan ang apat. Tumuloy pa rin sina Kuya Ralph at Ate Marie sa pagtawid ng dagat para makasigurado. Nagpunta silang Cebu. Subalit bumalik din naman sila makalipas ang 2 taon. Siyempre, dinadalaw-dalaw pa rin nila ang baryo sa Quezon Province, lalo kapag bakasyon. Sina Lola Tinay at Lolo Encio naman ay ikinasal makalipas ang 5 taon. Maya't maya pa rin nananaginip ng kakaibang mga pangitain si Lola Tinay. Pero naging mapayapa naman na po ang kanilang buhay. Hanggang sa ngayon, nandito na kaming kanilang mga apo. Wala na ulit aswang na nanggulo sa kanilang baryo roon sa Quezon Province. Doon pa rin sila nakatira. Andito lang ako sa Valenzuela ngayon dahil dito pumirmi ang mga magulang ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Sana po ay nagustuhan ninyo. Mag-ingat po tayo palagi. God bless.